actually laying eggs twice in a day. So these are the things that I have observed. Yan, continuous po tayo nanonood ng mga videos nila Sir Idol, Dexter's World, Lakbay ni Alas, at marami pa pong iba. No? So, tabi. Shi! Hinahanap niya po yung mga anak niya, kawawa naman. Wala na, bebe. So, tara po. No? Tayo ay mangolekta na ng itlog. At mamaya magsusort po tayo, no? So ito po yung mga breeders natin originally, 105 heads po sila, no? May wala na pong 4 dahil yun nga, no, nagkaroon ng problema. All right. So yun, let's go. Unahin na natin sa wala na ba? Unahin na natin dito sa baba. Wala na ba? Wala na. Sa tingin ko wala na, no? So tara. Ay, ayun, meron pa, ano? Oh, 'di ba? Aray ko, aray. Ayan, oh. So, yun mamaya i-ano na lang natin 'yan. Tawag rito. Ano na lang natin. So, ito mga to ay fertile eggs po, no? Na ilalagay po natin doon sa ating incubator. Yung iba po ay porbenta na po yan, porbenta na. Okay, so marami pa mangingitlog dyan. Si mama ko nga nag-i-enjoy po manguha ng itlog rito eh. Kako kung gusto niyang kumain o mag ano, hindi naman pwede sa kanya kasi sa amin hindi pwede po to, no? Kasi high blood po kami. Pure business lang po talaga. Ay yun, meron pa doon sa gilid, kunin na natin yan. For business lang po talaga kasi hindi tayo pwede dito, no? Okay, akin na to ha, mga bebe. Alright, ito po yung nakuha natin sa baba, oh. Oh, diba? Marami pa mangingitlog po dyan, no? Ito naman tayo sa ating, ayan, oh. Oh, diba? Tingnan nyo naman yung quality nyan, men. Ayaw nyo pa ba yan? So, hold ko na po yung mga, ayan, oh. Hold ko na po yung mga order, kaso nga lang talagang dumarating po yung mga nag-order, mga pinsan ko nagsi-order. Binigyan ko na rin po kasi wala namang pasabi si sir na taga Subic yung umorder sa atin ng 300 pieces. Delivery bukas po yun, no? Bukas atin i-deliver. So, yun, no? Nananawagan po ako sa mga schools, lalo around Castillejos. Hindi na po ako kukuha na hanggang Sanma, no? If you like, magbagsak ako ng mga itlog pugo. Lalo pag marami, pwede nating babaan. Ma! Oh! Kanya yan, sahod niya. Sahod niya dahil masipag siya maglinis dito, no? So bibihira po sa tao yung ganyan, no? Sa babae yung ayawan ko lang ha. Yung matanda na pero banat na banat pa rin yung katawan, no? Mas marami pa akong sakit kay mama ko po, sa totoo lang. Ayun, meron pa. Ayan, no? Yun, may isa pa ako doon na nakikita. Ayan po ang egg collection natin. Madadagdagan pa po to, no? Madadagdagan pa. So ito po ay pipilian natin. Naku, sinara. Sinara niya. Ayan po, no? Pipilian po natin to. At meron pa tayong kukunin. Ayan sila, oh. Pipilian pa po natin to. Para at least, yan, dito na lang po muna yan, no? Okay? Ito po yung pupunuin natin, no? Hopefully, no? Hopefully, mapunuan po natin. Lagyan natin to dito. Baka mamaya ma-disgrasya pa doon ng pusa. Okay? So, yan. Mamaya po pipilian natin yan.
Meron pa tayong mga kukunin doon. Ang ganda nitong camera natin, no? Ito yung camera ko po nung unang-unang bonus ko kay DepEd. Ito yung binili ko. Dahil noon pa po talaga vlogger na tayo. Nagba-vlog na po talaga tayo. So tara, kunin na natin yan. Nasaan na yun? Ayun. Oh, di ba? Ayan, may isa pa. Meron pa ako nakita dun eh. Ayun, oh. Kunin na rin natin yan. May na yan. Okay. Yan, nakadalawa pa po tayo. Dito sa ilalim, wala. So, meron pa po yan, mangingitlog, mamaya-maya, no? At, yun, ito for incubation po to. Dahil plan po natin magparami, no, ng pugo po natin, no? So, maya-maya yan, meron pa. At hindi natin sasayangin po yung pagkakataon, no, na makapag-breed ng mga pugo. At makapagparami tayo ng mga layers natin. Kasi gusto ko po mabypass yung buy and sell scheme po natin. Yung buy and sell scheme po natin ayan, no? At gusto ko, ako po yung producer, ayan. And ako yung seller na din, no? Ng mga quail eggs po natin. At gusto ko yun, no? Yung lahat ng stage and process sa quail egg business, sapul na sapul ko. What I mean is, kasi ngayon nagba-buy and sell tayo, no? At the same time, meron tayong sariling production. Sa buy and sell, hahanap tayo ng supplier. Yun yung producer, no? Yun yung producer po. So, syempre, kung ano yung presyo ni producer, wala ka magagawa. Kung sobrang taas, hindi mo na mapapatungan ng medyo makatao yung produkto, no? Kasi nga, yung producer yung nagde-decide po ng prices, no? Ayan po, yung prices. Kasi syempre, kinumpute niya yung production cost niya, lahat, no? At saka yung expenses niya, lahat po yan. Tapos, he or she will come up with the price, no, ng kanyang produkto. And tayo, birang buyer, susunod tayo doon sa presyo niya, 'di ba? Susunod tayo doon sa presyo niya. And wala tayong magagawa doon, no? Ang isang problema nakikita ko po diyan, pag sobrang taas ng presyo ng produkto, wala ka nang kikitain. Nagigets nyo? Sa buy and sell po, wala na kayong kikitain pag sobrang taas na po ng presyo po ng produktong bibilhin ninyo. Unlike kapag tayo yung mismong producer, ayan, lalo pag marami na tayong alaga, makokontrol pa natin kahit papaano po, no? Makokontrol pa po natin kahit papaano yung natin, yung presyo, no? Sabi ko nga, hindi naman tayo nagbi-business na palugi, no? Hindi po pwede yun. Hindi po pwede. Lulukuin lang natin yung sarili natin pag ganun po, no? Yung nag-business tayo tapos ang presyo palugi. Hindi po. Okay? Yung iba kasi nag-business, nahihiya magpresyo. 'Di ba? Nahihiya magpresyo, nahihiya magtaas ng presyo ng produkto. Sabi ko nga po sa inyo, kapag kayo nag-business lalo sa ganito, no, livestock farming, may production cost po 'yan. Yung labor, kung meron man, feeds, vitamins, gamot, yung effort nyo, yung pagod ninyo sa pag-aalaga, yung gastos nyo sa kulungan, pwede nyo isama dyan sa production cost po, no? Fuel, no? Yung bill, electric bill kapag nagpaparami kayo ng CC o RTL, ganyan, no? So yun po, no? Kino-compute po yun, yung production cost, no? Kailangan kwentado mo sa isang buong buwan sa production mo ng itlog kung mapapalabas mo yung mga ginastos mo sa buwan na yan. Okay, ganun po yun. Mahirap po na na basta na lang banat ng banat, no, ng presyo na hindi natin kino-compute, no. Sabi ko nga,
Hindi naman tayo nagtayo ng charity. Ayan. Para ibagsak nyo po yung presyo nyo. Okay? Hindi po tayo nagtayo ng charity para ibagsak nyo po yung presyo nyo. Walang ganon, no? Walang ganon. Pag ganon po ang mangyayari, ay wala na po, no? Ang ending po niyan, palugi ang isang negosyo. I-stop mo na. Kasi sinasayang mo lang yung time mo. Sinasayang mo lang yung resources mo. Tapos yung health mo pa, no? Yung pagod mo pa, 'di ba? So hindi po pwede, no? Kailangan pag nagtayo tayo ng business, iniisip po natin yung presyo. Kung mapapalabas po ba natin yung price po natin na sa yung production cost na sinasabi nga po, no? Dami na sayang na feeds, oh. Nasayang. So pagpagin natin 'yan, sayang naman. All right? So yun po, no? Mamaya samahan niyo po ulit ako mag-sort out ng itlog. Nahanap niya anak niya, kawawa. Naaawa ko. Di bale, bebe, marami ka pang darating na anak. Okay? So ito hopefully mapuno natin. Kung hindi mapupuno, bukas lalagyan pa po natin 'yan, no? Lalagyan pa natin 'yan kasi kung titingnan niyo po, isang araw lang pag-itan. Ito yung hatching date, no? May 18, ay May 17 yung unang-unang kahapon natin na nilagay, no? Tapos yung ngayon, May 18. Tapos bukas May 19. So not bad, no? After nito mapuno natin, papisain muna natin lahat bago ulit mag-load, no? Para sabay-sabay po. Okay? So ganun lang po, okay? So bukas may delivery po tayo, ayan 300 pieces. Subic. Okay? Sa Subic po. And ito yung mga fertile eggs po natin. Tabi na muna natin 'yan. May mga available pa po tayo. Ayan ang lalaki niyan na itlog, no? So yan, may mga available pa po tayo, no? So message nyo lang po ako for more orders to come. Alright, so yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace! So the eggs that they have produced right now are eggs that are excellent. Excellent in terms of size and excellent in terms of the shell. Because there are soft